Record lang ako. Ayan. So, kung makikita ninyo ako dito, class, merong bago sa paningin natin. No? Ito yung practice. Merong conversion, no? So, before pala tayong mag-proceed sa mga heavy mathematics problems, no, dapat marunong tayo mag-convert, no? So, isa to sa ginagamitan natin ng conversion, yung chains. Kung maaalala pa ninyo, class, nagturo ako ng different ah, mediums para magsukat ng horizontal distances, di ba? Wait lang, ayaw mag-respond na. Ayun, no? Kung maalala ninyo, class, di ba sabi ko, pwede tayong gumamit no yung tripod, no? Yung theodolite. Yan, pwede tayong gumamit yan. Pwede rin tayong gumamit no metro. Yan, di ba? Pwede rin tayong gumamit no pacing ng EBM, ng Stadia, and ng chains, no? When you say chains, ang itsura po niyan para po yung mga kandado, no? Yan. So yung mga ano na yan, yung mga diameter ng mga bilog na bakal na yan, meron po yung mga uh, designated measurements, no? So wait lang, lobat na yata yung rinig pa ba ako? Audible ba? Audible? Okay. Yun nga, no? So, sabi ko nga, itong mga diameter or sukat ng mga bakal dun sa chains, meron po yung designated measurements, no? So, tinatawag natin yung minsang, at yung mga measurements pala na yon ay kino-convert natin into actual measurements, metric man or English, no? So, ayan po yung mga ginagamit natin. So, ngayon, bago tayo mag-start, no? ah mag-practice tayo ng conversion, no? So I think iba dito, sanay na, pero iba sana naman matuto, no? So wait lang. Okay, so sabi dito, class, a line was measured to have 14 tallies, 1 marking pins, 69.5 links, 51 perch. How long is the line in feet? So gusto niyang gawin is from itong mga jargons na to, papunta sa English measurement, no? Yan. Yan. So sabi dito, 14 tallies, 1 marking pins, 69.5 links, and 51 perch. How long is the line and feet? So unahin muna natin dito, class, yung pinakamalaking number. So ang pinakamalaki dito, syempre yung naunang sinabi. So 14 tallies, sabi. Yan, 14 tallies. Sabi dito, sa conversion table natin, class, ang 1 tally ay equal sa 10 pins. Okay? So multiply lang natin yung 10 pins. Yan, in one tally. Yan. Sana naman naiintindihan yung mga sulat natin. No? Tagal-tagal na rin po kasi ako hindi nakapag-solve. To. Okay? So, hindi pa yan yung kailangan, hindi pa yan yung gusto nating matanggap, class. Kasi ang gusto nga natin is in English measurement. So, yung pins, kailangan pa natin i-convert yan into inches, no? So, paano ba yan? Sabi dito, one pin ay one tape length. So, ay wait lang, metric pala to, no? So, hindi ito yung gagamitin natin. Sorry. Ito tayo sa English. Check. Sabi dito, one pin ay 100 links. So, i-convert natin yung isang pin sa 100 links. Yan.
Sabi naman dito, in one link ay merong 1 feet. So, 1 feet in one link. Usually class, natutunan natin to nung high school tayo na ganito po tayo mag-convert, no? So, mas madali nyo pong magagawa ito dahil meron tayong nagaganap na cancellation, no? So, for example, ito, 14 tallies class. Makikita ninyo, pwede ko siyang i-cancel sa denominator na kasunod. Then yung pins, pwede ko siyang i-cancel sa denominator na kasunod. Then yung links, pwede ko siyang i-cancel out doon sa denominator na kasunod. Ayan. So, ang matitira in sheet na, no? So, di pa yan. Meron pa tayong one marking pin, 69.5 links, and 51 perch. So, itong mga jargons natin na to, i-add lang natin to in English measurement. So, add natin, no? So, one marking pin. Yan. Gusto ko naka-fit. So, one pin ay equal sa 100 links. Then, yung 100 links ay equal lang sa 100 feet. Or in one link ay 1 feet. Yan. Yung sumunod, 69.5 links. Yan. Multiply lang natin ng, sorry. Yan. Parang nang nagka-cancel out, no? Then sumunod is 51 perch. Yung 51 perch, yan daw po ay equal sa 1 rad. So in 1 rad, sabi dito sa conversion table natin ay sorry. In 1 perch pala, pasensya. Ay equal sa 1 rad. No? At ang 1 rad daw ay equal sa 16.5 feet. Sabi dito, no? So, sana naman nasusundan, no? Basic conversion lang po tayo, ha? So, again, para makita ninyo kung tama ba yung ginagawa nyo, dapat magka-cancel out yung bawat units na nilista nyo. Okay? Perch, perch, rod, rod. Ayan, dapat in feet na yung matitira. So, therefore, measured distance. Ayan. Solve lang natin dito sa calco natin. 14 multiplied by 10 multiplied by 100. 100 69.5 plus 51 times 16.5. Yan. So, ang final measured distance daw po ng ating linya ay 15011 feet. Yan. Any questions dito sa conversion class? Any more questions dito? Any questions? Wala? Goods tayo dito? Paki-react nga ng heart kung okay naman na lahat. Ayan. So, okay lang yan class, no? Naiintindihan ko kayo. Kung college din ako pag maaga, ang hirap din makinig sa prof, eh, no? Lalo na ang aga-aga, tas math yung almusal, no? So, bear with me, no? May tanong si Tapia. Close, kapag may tanong kayo, pwede kayong pwede kayong magsalita and mag-raise ng hand. Sir, yung rod, depende po sentence. Yung measurement or default nyo po, yung 16.5. Sorry. Yung rod class, depende yan sa measurement. Itong conversion table, assumption lang po ito, ah. So, yung iba dito tama, yung iba hindi. No? So, yung iba kasi dito class, parang, tawag dito, ang tawag doon, yung, um, halimbawa, 33.65, tapos ginawa lang 34. Ang tawag sa ganun? Basta ganun, no? Yung pinakamalapit na number, ang tawag doon? Wait lang, tatanong ko dito.
Ayun, no? So, round off, no? Iba dito rounded off na. So, sa nearest tens, ganon, or something. So, depende po yan sa measurement, no? Pero ito, ang gusto ko lang naman na matutunan nyo for this exact particular question, no, is for you to understand conversion, no? So, madalas po natin yung magagamit lalo na in um, professional side na. Once you get to licensed architects na, uh, parang ito na yung backbone, no, ng pagiging architect po ninyo. So, dapat marunong po tayong mag-convert. Any more questions, class? Are you guys good? Goods. Any questions? Wala. Heart naman, no? Paki-heart po. Yan. Thank you, Anne, John, Lester, Lazona, yan, and everyone. Okay, so before tayo mag-proceed sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, no? Dahil ito po ay pacing at correction. Um, kayo muna, no? So, magbibigay ako ng numbers dito, no? Then, gusto kong isolve ninyo in um, gusto kong i-convert ninyo on your own, no? Okay? So, 15, ikang pangit na sa ulat natin. 15.5 tali, um, ay, 12 pins, um, 63.5 tape length, pa ba? Um, Ayan, no? So, kulang dito yung conversion table natin, class, ah. Yung one tape length, depende kasi yan sa metro na gagamitin mo. One tape length is equals to, sabihin na natin 100 meters tape length yun. Ay, 30 yung standard, no? Ayan. Gusto kong hanapin ninyo is in meters form. Ayan. Sige nga, try nyo muna. Mag-wait ako hanggang 8:40 lang.
Sir? Yes, Eman. Sir, Yes. ask ko lang, kapag nakakuha, kapag kinonvert po ba to, i-add din po ba yung para makuha yung overall, I mean, i-add na rin po ba yung bawat conversions po kapag na-convert na po sa meters tong tally pins Ah, at yes, tape yes, link? yes. In one Okay. metric measurement. Okay. Thank you. Sige. Okay, okay. Meron naman sagot, no? Meron na. Hello, hello. Sino ang nag-try dyan, no? Sino, sino? 6915, 6915, 6915. Goods na ba to? Goods na? Okay. Oh, mabal pa si Realin. Oh, tapos na, ah. Hanggang kay Gopo lang tayo, ah. Okay, game. Tingnan natin kung tama yung mga pinagsasagot nila, no? Or ninyo, no? So, hanapin daw natin in metric form, no? In metric system. So, sabi dito, 15.5 tallies, no? Multiply lang natin ng 10 pins. Then, yung 10 pin, isang tape length. Isang tape length equal sa 30 meters. Tapos, yung 12 pins equal sa isang tape length. One tape length, one pin, times natin ng 30 per tape length. Yan. Tapos, 63.5 tape length, multiply natin ng one tape length, 30 meters. 6915. So, I think okay naman yung mga sagot nila, no? Saan na yan? Yan. Yan, nag-extend na po ako ng ng 2 minutes ha. Pasensya na po. Okay, so record muna natin sila, no? 2 dash, ano ba tayo? 2 dash 3. Si Reyes. Bigyan natin ng +5 sa written activity. Si Tapia. Wait lang. So pa ba? Si Aniban. Si Tabuena. Si Prado. Si Bangyay.
Sige, bigyan na rin natin ng extra 2 points sila, ano. Si Mark at si Luna. Sir, Yes. Reyes Ay, Apollo po sorry. yung ano. Ano no? Thank you po. Reyes Apollo po. Yung may 5. Sino? Ay, sorry. Ibang Reyes Reyes ba Apollo yung po. nalagyan ko? Si Ann pala yung nailagay ko. Pasensya na po. Yan. Thank you Thank po. you. So, ayan. Okay, no? So, ang tagal natin sa first problem, no? So, proceed tayo sa second problem, no? So, dito class, kung mapapansin ninyo, ito ay pacing lang. Sabi dito, a line 50 meters long was paced by a surveyor for 8 times with the following data. No? Then another line was paced for 4 times. And again, with the following results and determine the new distance. No? Okay, so paano to class? Wait lang. Okay, paano to ano? So meron tayong formula dito na pace factor, di ba? Meron tayong formula na pace factor. PF is equals to, ano nga ulit to? Average pace, pace, tama ba? Ano nga ulit yun? Sorry limot ko na. Average, distance over the average of pace pala. Distance over average of pace. Yan. Okay, so apply lang natin to class, no? So, ang ginawa daw ni surveyor is naglakad siya ng 8 times sa isang lugar. Yung mga following data ng paces niya ay the following, no? Respectively. Tapos, yung nakuha niyang pace factor sa una niyang trial, ginamit niya yon to compute the distance nung pangalawang pinace niya, no? Ng 4 times. So, unahin muna natin kunin yung pace factor niya. Ano ba yung pace factor niya? Pace factor is 50 meters long, di ba? 50 meters long. Divide natin siya ng average number of paces. That is 152, 145, I'm sorry, 0.65, 154.5, 169.69, 140.2, 153, 157.75, dami, no? And 159.91. Yan, divide lang natin kung ilan ba sila. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times niyang nilakad, so 8 din yung divide natin. Actually, class, pwede na natin tong rectine, no? Pwede na natin tong i-multiply nung ano ba? Ng average pace nung kabila, no? Para makuha natin yung new distance. Pero in this case, computein muna natin si pace factor para malaman natin kung gaano ba siya kabilis maglakad or gaano ba kalaki yung distance na nakocover niya in one step. Okay? So 50, 152, 145.65, 154.5, 169.69, 142.2, 153,
157.75 and 159.91. 8. Yan. Ang phase factor niya daw ay 0.3219 meters per phase. Yan. Okay na. So, kung mapapansin ninyo class, hindi naman parang erroneous yung kinalabasan ng data natin, no? So 0.32 at 3219 meter per phase, parang decent naman. Kasi class, kapag nakaramdam kayo na may something off doon sa sagot ninyo sa phase factor, sobrang laki. Halimbawa, 55 meters per phase. Ano yun? Hindi na po tao yung naglalakad doon, no? So, hindi na po siya makatotohanan, no? So, sana sa sipat pa lang ng mga answers na lumalabas sa inyo, you can easily distinguish kung mali ba, no? Or may tama ba dun sa sagot ninyo. Anyway, so new distance, pwede na nating makompute. That is only the pace factor multiply ng average of pace. Okay? So 0.32919, store ko lang siya sa letter A. So A, yan yung pace factor. Multiply natin ng average number of pace nung pangalawang pacing niya, no? So 662, 672.5, 674.31 at 696.69 times 4. Yan. So, ang totoong distance po nung pangalawa ng nilakad ay 217.71 meters. So, gamit yung pacing activity na ginagawa natin na pwede niyang masukat yung initial or yung initial distance nung sinusukat niyang lugar, no? Kasi 'di ba yung pacing, as we all know, prone to error 'yan, no? So hindi po talaga ito yung pinakasukat niyan pag ginamitan natin siya ng different types of measuring horizontal distance. So pwede niyang sabihin na 217.71 based sa kanya, no? Kung sa pacing niya. Okay? Wait lang, ha. Hello, rinig ba ako? Mag-react nga kung easily naririnig yung mga sinasabi ko. Yan, goods. Okay, no? So, tapos na tayo sa number 2. Number 3 tayo. Proceed tayo sa number 3 class, no? So, okay. So, the correct distance between 2 points is approximately 987.123. If I use 100 meter steel tape, that is 0.5256 too short to measure those 2 points, what will be the measured distance in meter? So ito class, hindi ko siya natakal sa inyo ng live, no? So nag-send naman ako ng video recording. So practice tayo ngayon, no? Sabi dito, meron daw akong distance from point A to point B. Point A to point B na ang sukat talaga ay 987.123. Yan. Ngayon, gusto ko siyang sukatin gamit yung tape measure ko na only 100 meters yung kayang ma-measure. Ngayon, ang gagawin ko, ilang times ko siyang ilalatag dyan, no? Hindi po ganun yung gagawin ko pala, no? Kasi prone to backbone issue yun, no? So magkakaproblema yung mga likod natin kapag ginawa natin yun, no? Kasi 10 times kong gagawin yan, eh. Di ba? So in this case, isang beses ko lang siyang gagawin and pwede ko siyang makompute yung possible error niya, no?
and yung measured distance niya, no? So ano ba to? 'Di ba meron tayong formula dito na TD is equals to MD positive negative C. Tama? Distinguish muna natin ano ba tong mga variables na to. So yung TD class, that is the true distance. Diba? Yan yung totoong distance niya. Ayun, yung pinapahanap sa atin is yung measured distance. Yan yung missing natin. Positive negative C kasi minsan po add, minsan minus yung ating correction. No? So, computein natin, no? Sabi dito, meron tayong 987 na wait nga, usog ko na lang muna tong isang yan, dito na. Game. So, meron akong 987.123 meters na true distance. Measured distance is unknown. Correction is 0.5256. Madali lang pala to, no? Plus minus lang, transpose lang, no? So, kung ganito po yung gagawin ninyo, mamamali po kayo, no? Okay? Bakit? Bakit kayo mamamali, class? Kasi, yung 0.5256 na correction ay correction ng isang measuring activity. So, halimbawa, naglatag ka ng 100 meters dyan. Yung correction ng isang paglatag mo ay 0.5256. No? So, pero sabi ko nga, hindi lang siya isang beses mong ilalatag dahil hindi niya makover lahat yung true distance. No? So, kailangan mong maglatag ng maraming beses. So, paano natin kinocompute yon yung possible total correction? Yung C kasi dito ay total, no? 'Di ba? Ginagamitan natin siya ng ratio and proportion. So, CL in one correction per tape length is also equals to total correction per measured distance. No? So ngayon, pwede na nating makompute, class. Si CL pala or si total correction ay equal sa CL MD over TL. Okay? Yan. So, sana nagigets itong ratio and proportion natin, ha. Kaso ngayon, class, may problema. Hindi natin alam kung positive or negative ba si 0.5256 o yung mismong total correction. No? Hindi natin alam. So, paano natin malalaman? Paano natin malalaman? Malalaman po natin yan kung inisip natin or kabisado natin yung mga ah, ano ba dito? Kung positive or negative or deductive or additive yung bawat correction na meron ka. 'Di ba? Sabi ko nga, halimbawa, yung due to sagging, 'di ba? Yun ay always negative. So kapag kabisado mo yun, di mo na kailangan mag-isip dito, no? Lagay mo na lang yung mismong sign. Pero dito, sabi ko nga, nakalagay dito, class too short, no? So halimbawa, ito yung 100 meters mo, true distance. Ngayon, meron ka ditong 100 meters na too short. Okay? So may kulang ka ditong correction. Ngayon, yung ma-measure mong distance dito, since kulang ka, maglalatag ka pa ng isa pa, di ba? Para ma-cover mo yung talagang true distance. So ang ma-measure mong distance dito, class, ay possible 100 plus or 103. Sabi na natin 3 yung correction mo. When we convert this into mathematics language, ito ay 100 meters equals sa 103. Yan yung true distance equals to measured distance. Then, yung 3. Anong gagawin natin, class, para mag-equal siya? Masatisfy yung equation. Di ba? Minus. Di ba? So, pwede natin sabihin 100 is equals to 100. So, ibig sabihin pala, kapag sinabing too short, class, yung measure, yung tape, no, natin, deductive pala siya, no? So, proceed tayo dito, class, no?
red na natin. Yan. CL, yan po yung 0.5256. Measured distance, yan yung nawawala na pwede nating makuha. In tape length is 100 meters. Measured distance, pwede natin siyang makuha sa pag-shift solve. So, 987.123 multiplied by MD 0.5256 MD 100. Ngayon class, kung makikita ninyo, hindi ko kasi ito na napaliwanag nung tawag dito, nung nag-record ako, no? So ngayon, papaliwanag ko lang. Paano natin pinipindot yung number na to, no? 'Di ba? Halimbawa, pag gumamit kasi tayo ng shift solve class, yung calculator natin, nag-iisip yan kung ano ba yung possible na pinakamalapit na answer dun sa nilagay mong equation. So, dito class, pag nag-shift solve ka, lalabas yung solve for x. Ngayon, yung default value niyan, 0. Okay, default value niyan, 0. Bakit 0, sir? Kasi 0 po, ang pinakamalapit na number sa positive infinite numbers at negative infinite numbers. Okay? Kasi class, itong solve for x, hinahanap niya yung pinakamalapit na positive and negative number na sagot. So, kaya 0 yung nilalagay nating default. So, dito class, kahit anong number yung ilagay mo dito sa equation natin na to, sa example natin, 0 man, di ba, 981.96 or 1 million, yeah, 981 pa rin, di ba? Or sabihin natin negative 1 million. 981 pa rin. Bakit class? Kasi kung makikita ninyo, ano muna yan? Sulat muna natin. Yan. Kasi class, kung makikita ninyo, yung power or yung degree ng variable natin na MD na hinahanap ay in first degree lang. No? When we say first degree, ibig sabihin yung variable natin may raised to 1 lang yan. No? Yung power niya raised to 1 lang. Okay? Ngayon kasi kapag nagkaroon ka ng raised to 2, raised to 3, no, na mga examples class, kung gaano karami yung power mo or kung gaano ka bigat yung ano yun, exponent mo, ganun din karami yung possible answers. So halimbawa, ang MD mo dito, for example lang naka-square. Yan, naka-square. Ang possible answer na lumabas dito, dalawa. Sige, i-try natin. Tingnan nyo. Yan. Ay, wait lang. Mali yata yung sagot natin. Naka-plus siya. Minus pala to. Default ay 0. So, 992.34. 992.34. Ayan o, tingnan nyo class. Kapag ginawa ko ang second degree yung MD natin sa gitna, default value natin 0. So, negative 31.41, di ba? Kapag 0 daw inilagay ko, ang pinakamalapit na number sa 0 na sagot ay negative 31.41. Ngayon, kapag ginawa ko tong positive number na malaki, halimbawa 1 million or 10 million, lalabas na yung positive number nung sagot. No? So, ito na po yung value nun. So, wala naman siya masyado may nagkaiba, yung sign lang. Okay? Gets ba yun? Paki-react nga. Gets ba? Gets? Ayan Okay, so walang nagtatanong So, sa next topics natin, pag may nakita na kayong ganyan, kayo na bahala kung anong gagamitin yung number na ilalagay sa solve for x Hindi ko na po kayo tuturuan Okay? So again, kung gaano man karami yung degree, kung gaano man kabigat yung exponent, ganun din po karami yung possible answers. Okay?
Ngayon class, paano natin tinatanggap yung answer na yon? So halimbawa, di ba 31.42 yung lumabas sa sagot mo. Pero ang hinahanap is number of respondents. Di ba? Halimbawa, ang tanong, what is the number of respondents? Pero may square ka dun sa equation mo. Isasagot mo ba yung 31.42 o yung positive 31.42? Then ira-round off mo. Ang tanong, ang example na tanong ay number of respondents. Meron bang negative na number of respondents? Parang ganun mo na lang siya iisipin. Gets? So halimbawa, in ano naman, construction field. Halimbawa, number of sandbags, number of concrete bags, no? Or cement bags. Negative ba yung ilalagay mo? Number of bags, 'di ba? Hindi, 'di ba? So yung positive value yung ilalagay mo. Kasi minsan class, yung answer na lumalabas sa mga shift solve natin ay magkaiba po. Dito nagkataon lang na parehas sila ng value pero different signs. So minsan yung iba 1,500, yung isa negative 4 lang. Mga ganun lang. Sobrang layo ng values nila, no? So dapat keep in mind na kung ano yung dapat yung piliing sagot. Okay? Okay, so last tayo no sa practice. After nito, pahinga muna tayo 10 minutes. No? Okay, so ito naman, a steel tape is 2222222.22 no? Millimeters long at a standard pull of 1700 newtons. Compute the pull correction in mm. If during the measurement, the applied pull is 10 kilonewton, the tape has a cross-sectional area of 44.44 and a modulus of elasticity of, puro off, no? 200 gigapascal. Okay? Dito class, sa due to pooling to, di ba? Sa due to pooling, alam naman natin yung formula dito. Na correction due to pooling ay equal sa palagi lang akong ewan. No? Palagi lang akong engot. Abbreviation lang yan. Okay? So, itong PL over AE, pwede natin siyang gawing P2 minus P1 times length over AE. Okay? So, yung P2 class, that is the final pull. No? So, ibig sabihin, ito po yung during the experiment. Okay? So, during the experiment class, yung applied pull na inilagay natin ay 10 kilonewtons. Tama? 10 kilonewtons. Ngayon, kung 10 kilonewtons lang inilagay mo dyan, tapos minus mo yung 1700 newtons, mamamali ka. Kasi unit pa lang, hindi na po sila tugma. So, gagawin natin newtons to, no? So, 10,000 newtons minus 1700 newtons na standard pull. Ibig sabihin, yan yung calibrated pull nung metro. No? So, sobrang lakas nung paghatok niya pala, no? Doon sa metro natin. Buti hindi nasira. L is the tape length. Tama? Itong L ay tape length. Asan yung tape length natin? Steel tape, 22222.22 mm. Area is, kita nyo naman, 44.44. Modulus of elasticity, 200. Pag nilagay nyo dyan 200, mali na po kayo, no? So, nilalagay natin dyan is 200,000 megapascal. Bakit po? Kasi po ang 200 gigapascal equal sa 200 megapascal. Eh, ang 200 megapascal, yan, ang 200 megapascal ay equal po yan sa, 200 megapascal. 200,000 megapascal ay equal po yan sa 200,000 Newton per mm squared. Eh kung makikita ninyo class, yung mga unit na ginamit natin ay pasok doon sa Newton mm squared. Okay? So cancel to. Cancel yung mm squared dito. Cancel Newton dito. Matitira ay yung mm. Okay? So CP is equals to
10,000 minus 1,700, 2,222.22, 44.44, 200,000. So, ang possible correction niya po pala due to pooling ay 2.075 mm. So, malaki na, no? Malaki yung correction niya, no? Possible correction, kaya ganito yung kalaki yung correction niya dahil sobrang lakas ng paghatak niya, no? So, 10,000 Newton imbis na 1,700 Newtons lang. Any questions, class, before we proceed sa next topic na? Any questions sa mga diniscuss natin? Wala na? Pakireact po ng heart. Yan, thank you. Wala ka, wala. Yan. Yan. Goods na, wala na tanong. So, pahinga muna tayo for about 10 minutes. No? Balik tayo ng 9:20 class.
Hello, hello, guys. Hello, class. Hello, chat. Hello. Diyan pa ba kayo? Hello. Ayan. Yan na. So, good morning, no? Good morning, good morning. So, last topic tayo for today, class. Stadya method tayo, no? When we say stadya method, class, ginagamitan natin to ng mga equipments, no? Lahat naman ginagamitan no? Pero ito, usually, ginagamitan natin to ng mga digital equipments, no? So, wag kayong malito, no? Itong Stadia method kasi class, itong paggamit ng mga equipments like transit, engineer's level, theodolite, no? Ah, pwede rin siyang makasukat ng vertical distances, no? So, vertical, yung mga height, no? Elevation, pwede niya ring makuha yon. Pero for now, mag-focus muna tayo sa horizontal distance. Okay? So, kung makikita nyo sa figure class, yung Stadia level is ginagamitan po natin ng equipments like Stadia rod, no? Ito pong nasa dulo na parang kawayan, ayan po yung itinatayo natin sa dulo at yan yung sinisipat natin. Ang tawag po dyan is Stadia rod, no? Dito naman sa left side class, yung ginagamit nating equipment para makasipat, yan po yung telescope, no? Lang. Yan. Okay? So, telescope, Stadia rod, pwede ka nang mag-Stadia method for horizontal distances. Ngayon, taas yung telescope, kahit ano pwede mong gamitin, no? Pero meron kang kailangan sundin. Kailangan yung telescope mo merong crosshair, no? Makikita niyo yung class, meron tayong crosshair dito, no? Yan, may crosshair tayo dito sa telescope natin. Yan yung ginagamit natin na pangsipat doon sa mga bagay na gusto nating sipatin, no? Ngayon, class, yung halimbawa ito ay transit, no? Bukod sa crosshair class, dapat meron siyang mga upper hair at lower hair, no? So itong nasa taas na to, itong yan. Ay, sorry. Ba't wala? Lo, wait lang. Halimbawa, ito yung circle class, no? Yan. Bukod sa crosshair, ba ito? Ang hirap na mga kontrol na ito. Yan. Bukod sa crosshair, ba't ganun? Yan. Ba't wala sa ano? Oh, start ko lang ang ano ka class ha. OneNote. Yun, okay na. Yan. So, halimbawa, ito yung lens natin, no? Bukod sa crosshair class, yan, napa-cross. Kaya tinawag na crosshair. Meron tayong upper hair at lower hair. Okay? Upper at lower hair. Okay? So, yan po yung ginagamit natin. Kailangan yung telescope natin, dapat merong ganyan. Merong crosshair, upper hair, at lower hair. Okay? So, i-define muna natin, class, yung mga variables na nandito. Sabi dito, class, na yung height daw between upper and lower hair is denoted by letter I. No? Itong letter I na to, no? Yan. And from the center of the telescope hanggang sa dulo ng telescope, denoted as letter C. Okay? Huwag niyo muna intindihan kung ano ba yung mga yan, ha. Papaliwanag ko lang kung ano bang letter sila.
So itong from the external part or the outer part of the telescope hanggang sa focus or sa focal point, no? Or for focus or focal point, denoted siya as letter F. I think kasi nung high school ako, no, grade 10, napag-aralan ko na topic na rin yata sa amin to, yung mirrors. Hindi ko lang alam kung na topic din sa inyo, no. Yan, share ko lang, no. Okay, so from the focus hanggang sa stadia rod, tinatawag po natin siya or dinedenote natin siya as letter D. Okay? Then, yung from sinipat nung upper hair mo at sa lower hair mo, ang nasipat nila, yung elevation nun ay denoted as letter S. Okay? Yung letter S na yan, we call that stadia interval. Okay? Then yung center mo, class, center mo hanggang sa center nung stadia rod natin, we call that LOS. When you say LOS, that is the line of sight, no? So, ito class, itong dinodrawing natin, we assume na yung line of sight mo ay perfectly horizontal. Okay? Perfectly horizontal. Wala ka pong bearings, wala kang angles, no? Ina-assume natin na ang gusto nating sukatin na horizontal distance from telescope hanggang stadia rod, yan, ay perfectly horizontal. Okay? So, okay, proceed tayo, no? So, sabihin na muna natin, class, yung mga variables na to, kung sino ba sa kanila yung constant at sino ba sa kanila yung variable. Okay? When we say constant, class, ibig sabihin may value na. May dog. Ibig sabihin ng constant, class, ibig sabihin nun, yung may value na, no? So, existing na, hindi mo na kailangan i-solve. So, yung I ba, distance or distance ng upper to lower hair, that is constant. Tama? Center to external part ng telescope, constant din yan. Tama? External part ng telescope hanggang focus, constant din yan. So, ibig sabihin, yung letter D at yung letter S, yan lang po yung ating variable. Okay? Ibig sabihin, class, ito pong dalawang letters na to, yan lang po yung pwede nating hanapin, no? Sa mga sa mga computation natin dito sa Stadia method. Okay? So paano tayo bubuo ng um formula, no? So kung mapapansin nyo, class, pwede mo namang sabihin yan na ang h or horizontal distance ay equal sa c plus f plus d. Tama? Itong h ay equal sa c, f, d. Okay? Ibahin natin yung sulat sa kanya, no? Pwede nating sabihin na si d ay equal sa positive c plus f. Tama? Wala naman akong binago sa kanya, no? Iniba ko lang yung pagkakasulat sa kanya. C plus F. Okay? So, itong C plus F plus, itong C plus F na to, no? Ay, makikita ninyo, dalawang constant value, no? So, constant si C, constant si F. Pwede natin itong sabihin na itong C plus F ay overall constant, no? Sabihin na, denote natin siya as malaking C. Yung malaking C po na yan, tinatawag po natin yan na stadia constraint. Okay? So, stadia constraint, no? So pwede nating sabihin, class, na ang value ng H ay D plus malaking C. Tama? Pero ano ba yung D? Paano ba natin mako-compute yung letter D? Okay? So kung mapapansin ninyo, class, dito sa drawing natin or sa drawing dito, meron tayong mabubuong mga triangles. Okay? Meron ako ditong triangle 1 at meron ako ditong triangle 2.
Tama? May triangle 1 at may triangle 2 ako. Ngayon, si D, pwede ko siyang i-ratio in proportion or similar triangles sa maliit na triangle. Tama? Si letter D kasi ay part ng isang malaking triangle. 'Di ba? So, si D at si S ay isang malaking triangle. Tapos si F at si I ay isang maliit na triangle. Tama? So, pwede ko siyang two similar triangles. So, paano yun? Si I daw, ay, bakit? Pula na lang. Si I daw, ay, pangit. Block na lang, sorry. Si I daw over F ay also equal sa I, ano ba yung I? S over D. Tama? Tama, galing lang to sa ano ha? Two similar triangles ha? So, I over F is equals to S over D. So, yung D yung gusto nating hanapin, so pwede nating sabihin na ang D ay equal sa S. Ay, hindi. Sa F over I times S. Yan. So, ngayon class, medyo magulo pa dahil ine-explain ko saan nanggagaling yung formula, no? So, pag nakuha na natin yung formula, pwede na kayong mag-base doon. Pero since, halimbawa, raw values yung nilagay ko, kailangan alam nyo rin kung paano nyo makukuha yung sagot, no? Okay? So, D is equals to F over I times S. Okay? So, i-rewrite lang natin, no? Sabi, letter D ay equal sa F over I. Ay, sorry. Plus, malaking C. Okay? So, tapos, kung mapapansin din ninyo, class, na yung F at ang I ay part ng constant values, no? Constant variables. So, ibig sabihin, itong F at I, pwede rin natin gamitin yan as isang malaking constant, no? So, i-denote natin siya as letter K, no? So, KS plus C. So, ito na po yung ating formula for Stadia method. So, isa-isahin ko lang class, no? Ano ba yung letter H ulit? Letter H ay equal sa horizontal distance. K, ayan na, hindi pa natin napapangalanan si K. Stadia interval factor. Si K po, ang pangalan niya po ay Stadia interval factor. Letter K. Si S, again, wala pa pala tayong S, no? Si S ay meron pala, Stadia interval, nasa taas. Yan. Si C naman, yung malaking C, okay, ang tawag dyan is Stadia constraint, no? Okay? Laka. Okay. So, any questions, class, regarding sa ating explanation? May tanong ba kayo? Hindi na po natin babalikan to. Any questions? Hello, hello, hello. Paki-react po kung naintindihan yung ating explanation. React ng heart. Yan. Yan. So, kung hindi man masyado nagigets pa ngayon, pwede nyo namang panoorin yung isi-send kong video, no? Etong recording natin, no? So,
Sana lang yung iba hindi natutulog ngayon, no? Tapos papanoorin na lang bukas or papanoorin na lang some other time yung recording, no? Sige, sige kayo, isi-send ko na lang tong video kapag tapos ng ano, tapos na yung submission date ng activity. Okay? So, tapos na tayo sa assumption na ang line of sight ay perfectly horizontal. So, punta naman tayo sa number 2, no? So, sa number 2 class, may angle na tayo, no? Yan. Ay, wait lang, hindi ko pa pala na-explain yung sa isa. Okay. Sabi ko nga pala class, itong letter K at letter C, yan po ay mga constant values. Okay? So kung constant value sila, ibig sabihin meron silang constant number. So ngayon, kapag hindi po given si letter K, yan, kapag hindi po given si letter K, common value niya ay in 100. No? Yan, si letter K. Then itong Stadia constraint class, nakahati po yan sa dalawa. Yan ay internal focusing at external focusing. Where C is equals to 0 at yung C naman sa external, kung hindi given, that is 0.3. Okay? So ano ba internal focusing class? We assume na yung focus, itong focus, ay subjected sa middle part ng line of sight. No? Internal po yun. Ngayon, pag external class, itong number 2 na yun, ibig sabihin yung focus, ay hindi pala yung number 2, may angle lang to. Yung external focusing, ibig sabihin yung focus ay subject na sa hindi na pantay doon sa line of sight, no? Ito na yung focus halimbawa or nandito na. So kapag hindi given class, ang value po noon is 0.3. Okay? So punta tayo sa number 2 na pwedeng mangyari, no? So yung with angle na. Okay? So ganun pa rin class, meron pa rin tayong letter C, letter F, letter D. Ngayon, paano natin mako-compute si, 'di ba? Horizontal distance lang tayo. Ito lang po 'yon. So paano natin mako-compute si horizontal distance? Simple lang class. Ginagamitan lang natin 'to ng trigonometry, no? So kung mapapansin nyo, triangle 'yan, makakabuo kayo ng triangle. Pero before that, kailangan ninyong mahanap si ID, no? Yung ID, ibig sabihin niyan is MD, pwede na MD na lang, measured distance, no? Or um, MD na lang, MD. No? Okay? ID na lang. Sumunod na lang tayo sa kung anong binigay no. Sa ID na or yung pwede mong masukat gamit yung Stadia method, no? So, kailangan mong mahanap muna si ID before mo mahanap si H. So, paano ba yon? Is it also equal to CF plus D? Yes. So, pwede nating sabihin na si ID ay C plus F plus D. Tama? Ngayon, 'di ba, iniba natin ulit sa kanina, 'di ba yan lang din yan? Pwede ba nating sabihin na si ID rin ba ay equal sa D plus C plus F? Pwede, 'di ba? Pwede din. So itong C plus F, sabi ko nga that is the Stadia constraint. Letter C yung malaki yan. Ngayon, si letter D na lang class. Paano natin na nahanap si letter D?
Pwede pa rin ba natin gamitan ng I over F equals to S over D? Hindi na po. Kasi po, kung makikita ninyo, yung triangle na mabubuo mo, ito, di ba? Ito yung triangle na pangalawa. Ay, nauna, yung maliit. So, ano yung parallel niyan? Di ba dapat, kung ang, um, yung parallel nitong nasa pinakababa, itong dito, ay paganto na. Tama? Okay? Ganyan na. So, hindi mo na magagamit si letter S as your distance, no? Para sa similar triangles. So, itong distance na to yung kailangan mo. Itong hirap pa. Iba-ibang kulay ginagamit natin. Itong red. Ito. So, yan na po yung kailangan nating makuha, no? Okay? So, paano yan, class, no? Okay. So, ganun pa rin. Si I pa rin to. Itong crosshair between upper and lower. Then, si F pa rin para sa first triangle. Sige nga, lagay nga natin. Si I pa din over F over yung distance na to. Ano ba tong distance na to? Paano yan? Over D, di ba? So, paano natin hinahanap yan? Kung makikita ninyo, class, meron tayong mabubuo ditong maliit na triangle. No? Kung saan pwede nating mahanap yung kalahati nung distance na gusto nating makuha. So, i-drawing ko lang. No? Ano bang itsura niyan? Okay? So, class, we assume na sa gantong level, no, may mabubuo kang angle dito. Tama? May mabubuo kang angle dito. Denote natin siya as alpha. Kaso yung alpha na yan ay very small or very minimum. To the point na kapag diniretso mo yan, etong part na to ay makakabuo ng 90 degrees. Ayan, dito. Yan, 90 degrees. Kasi sobrang liit niya, di ba? So, makakabuo siya ng 90 degrees. So, we can say na yan ay 90 at ito si theta. Itong theta na to ay equal dito sa theta na to. Okay? So, ano tong value na to? This is S. Ano nga ba yun? Kalahati ng S, di ba? S over 2 cosine theta. Okay? Medyo maliit, no? S over 2 cosine theta. Yan. So, pwede nating sabihin na kapag dalawa yung kinuha mo dyan, times 2 mo lang, maka-cancel out yung 2 sa baba. So, S cosine theta. Okay? So, gamit dun sa triangle natin, nakakuha tayo ng side na S cosine theta. So, yung letter D pala, pwede nating sabihin na si D ay equal sa F over I pa din S cosine theta. Okay? So, therefore, substitute natin siya sa ID. That is F over I. Pangat na sulat ko. S cosine theta plus C plus F. Okay? So, itong C plus F, that is letter C. Itong F over I, that is letter K. So, pwede nating sabihin na si ID ay Ks cosine theta plus letter C. Okay? So, yan lang po. No? Yan lang po yung sagot natin. No? Yan lang po para makuha si ID. Pero sabi ko nga, hindi naman si ID yung gusto nating hanapin sa mga problems natin ngayon, di ba? Gusto natin si horizontal distance. So, using this triangle, itong triangle na malaki na to, yan. Pwede nating sabihin na si H ay equal sa, di ba? Cosine, no? ID cosine theta. Gamit yung trigonometry. No?
So, yung ID na to, yan ay equal sa K cosine theta plus C. Okay? So, I hope na gets, no? Medyo challenging lang yung pagkuha natin ng formula. Pero, caring-carry naman, no? Ayan. So, example tayo, class, no? Okay? So, example. So, number 26. Number 1 lang talaga yan, no? Pero 26. Okay? So, a transit is set up at a distance of 194.2 meters from the stadio rod. So, ibig sabihin, yung telescope mo daw ay isinet up 194.2 meters ang haba, no? Ang layo from the stadio rod. With a horizontal line of sight, ibig sabihin, perfectly horizontal. So, pasok tayo sa case number 1. The stadia intercept was recorded to be 1.94. Okay? Stadia intercept. Ano ba yung stadia intercept? That is the... Ay, hindi ko pala nalagay, no? Yung stadia intercept ay also equal sa stadia interval, no? So, stadia interval or stadia intercept. Excuse me. Intercept. Yan. 1.94 meters. If the stadia constant is 0.3 or yung letter C, find the stadia interval factor, yung letter K. So, lagay muna natin, no? So, horizontal distance daw, 194.2 meters. At, ano nga to? Stadia intercept, letter S, no? 1.94. Yan. At letter C na 0.3. So, ang hinahanap natin dito, class, is si letter K. No? Direct sub lang naman to, class, no? Sabi ko nga, kapag yung perfectly horizontal, ang value ng, ang formula natin dyan na nakuha ay equal sa letter H equals to KS plus C. Yan. So, H natin si 194.2 meters. Si K natin, yung hinahanap, si S is 1.94 at si C na 0.3. So, letter K natin, class, pwede nating hanapin yan. 194.2 is equals to K times 1.94 plus 0.3. Yan. So, sagot po is 99.9485. 99.9485. Yan. Kung mapapansin ninyo, class, unitless po yan, no? Kasi po, ano pong value, ay ano pong equal sa K, di ba? That is F over I. Okay, so, distance or measurement over measurement, mag-cancel out lang yung unit. So, constant po yan. Okay? Any questions, class, regarding sa number 1 example? Pa-react po ng heart kung goods naman tayo. As of now, nakakasunod. Yun. So, how about others? Sana naiintindihan, no? Di na po natin to babalikan, no? Proceed ako sa number 28, no? So, sa 28 ba agad to? Ito na lang muna tayo, mahaba. Okay, so number 28, class. Ay, ito mas madali eh. Unahin natin mas madali. Mas madali muna tayo. Okay, so a transit has a... Nakaya gumana. A transit has a stadia interval factor of 99.17 and a stadia constant of 0.3. Compute the horizontal distance from the transit to a point where the stadia intercept is
0.615. So ngayon class, ilista muna natin yung mga numbers na nilagay. So si letter K ay si 99.17, di ba sabi? Stadya interval factor, 99.17. Si letter C naman, that is the stadya constant. That is, saan na yun? 0.3. Yan, 0.3 meters. Compute the horizontal distance, stadya intercept, letter S, that is 0.615. No? Okay? So ngayon, direct sub lang naman to. Horizontal distance is equals to Ks plus C. No? So CH ay equals sa K na 99.17 multiplied by letter S na 0.615 plus C3 na 0.3. So CH, pwede nating mahanap na 99.17, 0.615, 0.3. Yan, 61.29. Okay? So, 61.29. So, as of now, class, yung mga example natin, no? Puro direct sub pa lang, no? So, madali pa lang, no? Dito naman tayo sa medyo mahaba na. Okay? So, sa medyo mahaba na, basahin muna natin kung ano bang nangyari dito. In determining the Stadja interval factor K of an internal focusing telescope, internal focusing, okay? So, take note yung mga words na ginagamit. A Stadja rod was held vertically at several points along measured distances from the instrument and the corresponding Stadja hair reading were observed. The measured distance from the instrument R and the corresponding Stadja intercepts are, respectively, determining the Stadja interval factor of the instrument. So, ngayon class, sabi lang dito, yung activity daw na ginawa ni surveyor, halimbawa, andito yung ating telescope, no? So, yan. Naglagay siya doon ng telescope. Ngayon, yung Stadja rod daw, class, inilagay niya from several points. So, sa una, ito yon, may distance yan na 40 meters. Then, dito naman, ilagay niya rin dyan, may distance yan na 60 meters. At, ano pa? Ito naman, may distance yan na 120 meters. At last, ay 90 muna pala, sorry. 90 meters. At last one, dito sa dulo, yan, ay 120 meters. Okay? May mga corresponding, ano siya class, may mga corresponding Stadja intercept siya. So S daw sa una, respectively, ay 0.401. Wait lang, masakit sa mata yung pula, no? Mag-block na tayo. 0.401 sa una, 0.609 sa pangalawa, 0.891, no? Sa pangatlo, wait lang, hindi ko nalagay 0. Pamali ito kaya. At 1.21 sa pang-apat. Wait lang class ha, for a while. Okay? So, naintindihan ba yung ginawa ni surveyor?
Ayan, no? So, yun yung ginawa niya, no? Naglagay siya ng stadia rod from different horizontal distances, no? So, 40, 60, 90, 120. Okay, so ngayon class, ang gusto nating kunin dito is si letter K. 'Di ba? Sabi dito, determining the stadia interval factor K. So, yun yung gusto nating hanapin. Kaso, gusto nating hanapin yung average letter K. Kasi apat na beses siyang nagsukat eh. 'Di ba? So, at 40 meters muna, yan. Di ba, meron kang formula na H is equals to Ks plus C. Okay? So ngayon, si 40 meters at 40 meters pala, that is 40 meters yung horizontal distance, si K ay yung nawawala. Si S ay 0.401. Then si C ay 0.3. Di ba sabi ko kapag hindi binigay 0.3? Ngayon class, kapag sinagot mo si 0.3, mali ka na. Okay? Bakit po? Kasi 'di ba kung nabasa ninyo dito sa tanong, sabi internal focusing. When you say internal focusing, we assume or we know that the focus is directly at the center of the telescope, no? So ibig sabihin yung focus gitnang-gitna siya. No? So ang value ng internal focusing ay 0, no? So 0 C siya. Okay? So 0 to. Therefore, yung letter K natin, pwede nating makompute dito sa tanong na to na 40 divided by 0.401. That is 99.7506 or 99.751 na lang. Yan. Pangalawa naman, si at 60 meters. Yan. So, 60 equals to K, 0.609 plus 0, no? So, K value is, hindi ko na itatype pa, 98.522. Yan. At 90 meters naman, 90 K times 0.891 plus 0. So, value ni K ay 101.010. Yan. At 120 meters, so 120 equals to K. Yung value ng letter S niya ay 1.21 sa data ko. Plus 0. So, letter K value niya, 99.174. Okay? So, ngayon class, ang hinahanap ko dito, gaya nga nasabi ko, ay si K average. No? Kasi apat na beses niyang ginawa eh. So, ang gagawin ko lang is i-add ko lahat to. 98.522, 101.01, at 99.174. Divide ko lang siya by 4 kasi 4 times siyang nag-try ng activity. So, ang sagot dito ay 99.614. Yan. Ay, sorry. Okay? Any question regarding sa unang tatlong example natin, class? Any question? Goods pa? Goods? Kumusta? Kumusta? Okay, thank you, Bangyay, no? Thank you, Precious. Goods pa, no? Wala pang tanong, no? So, I hope naintindihan talaga, no? I hope. Okay? Last two questions tayo, class. Dito na lang sa baba. Okay. So, ito medyo tricky na, no? Okay.
So sabi dito, a tachyometer with a Stadja constant of 0.3, lagay lang natin muna para hindi natin makalimutan, was set up on the line between points A and B. Okay, so nilagay daw yung tachyometer natin o yung telescope natin sa gitna ng point A at point B. The following hair readings were observed. Okay, so ito daw yung mga lumabas sa data niya. Upper hair, middle, and lower. So, wait lang. Sa number 29 question, nilagay din dito na Stadja interval factor or letter K ay 100. Okay, so paano ko malalaman kung ano ba yung mas mataas na elevation, class? So, base sa reading, no, class, kapag ang rod daw ay held at A, yung middle part natin ay 1.171. So, ibig sabihin, yung elevation nung point A, kung doon natin siya titignan sa gitna, no? Halimbawa, ito. Drawing ko na nga. Ayan. Itong value na to, sorry. Itong line na to, no? Imagine nyo na lang, diretso yan ha. Itong distance daw na to, or yung elevation na to ay 1.171. Okay, from the ground. Ngayon yung pangalawa naman ay 1.867. No? From the ground, no? So, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Nandito yung mas mababa yung point B, no? Point A, point B. Yan. So, ibig sabihin, class, yung atin po palang, tag dito, ating setting, no, ay ganito. Okay? So, mababa po yung letter B natin. Kasi from the ground, ang reading niya sa middle crosshair ay, so, drawing ako ng pole dito, yung rod. Mali yung drawing ko na ano. Sorry, sorry. Dapat nandito sa lupa. Ayan. Palitan ko na lang tong ano. Ayan. Ayan. Much better, no? Okay. So, yun na nga, no? Meron tayong data ng 1.171 at 1.867. Lagay lang natin dito, 1.867 sa middle part. Pwede rin natin. Wait lang. Lagyan ko ng rod, no? Para mas maintindihan natin ng maayos. Yan. So, ito daw sa gitna ay 1.171. Okay? So, 1.171 yung middle part. Ngayon, yung upper hair, lagyan natin ng blue na lang siguro. Upper hair, ito. 1.327. Sabihin natin nandito. 1.327. At yung lower hair naman ay 1.011. Saan yun? Sabihin natin nandito. Ay, sorry. Medyo mas mababa, no, sa 1.171. Ay, sorry. Yan. So, 1.011 yung sa letter A. Sa letter B naman, that is 1.707. Then yung, ay, lower pala yan, sorry.
1.707. Then yung upper ng letter B ay 2.004. Okay? So, sana sa pag-drawing pa lang, no, nag-gets na natin, no? So, sana na-appreciate, no? Okay? So, ang hinahanap natin, class, is determine the length of the line AB. So, ibig sabihin, yung horizontal distance yung gusto nating hanapin. So, si HA at si HB, total horizontal distance. Yan yung gusto nating makita, no? Yung HA plus HB. Okay? So, paano natin hinahanap yan, class, no? Magsimula muna tayo dito sa Stadia method sa left side. Itong point of view natin is si point A. So, paano yun? Di ba meron tayong formula dyan na H, denote ko na as A para hindi tayo malito, is equals to KSA plus C. Tama? So, HA, yan yung hinahanap natin. Lagay lang natin dyan. Si K ay 100 meters. Or ay, 100 meters. 100 unitless pala yan. Si S ay, ano ba si S? Di ba stadia interval yon? Tama. Stadia interval. So si stadia interval, kung makikita natin sa drawing dito, class, that is the difference in elevation of the upper sighted mo and yung lower sighted mo. Okay? So difference lang siya, no, ng upper and lower readings. So letter A, that is difference between 1.327 minus 1.011. Okay? Plus C na given na 0.3. Okay, so letter HA, that would be equal sa 100 times 1.327 minus 1.011 plus 0.3. Ano? Plus pala. Answer daw ay 31.9 meters. Okay? So sa letter HB naman tayo, class, para mahanap natin si total horizontal distance, no? KSB plus C. So si K every 100, then SB, stadia interval, difference in elevation ng upper and lower, 2.004 minus, ano mga ba? 1.707 plus 0.3. 100 times 2.004 minus 1.707 plus 0.3. So 30, no? 30 meters daw. So when we compute the total horizontal distance, class, that is only HA plus HB. Diba? So pwede nating sabihin na si 31.9 plus 30 meters ay also equal sa 61.9 meters. No? Which satisfy the first question na 61.9 daw yung sagot. Okay? So questions, class. Questions regarding this example. Question. Any questions? Sure kayo, naintindihan nyo, ha? Okay? Walang question? Goods na, pakireact nga ng heart. Pakireact nga. Ayan, thank you, thank you. Ayan, okay. So, kopyahin ko lang to, no? Para meron tayong example sa baba. Ayan.
Okay, so sabi dito, if the instrument height is 1.52 and is set up on a point with elevation of 22.1 meters, determine the difference in elevation between A and B. Okay? So, tingnan muna natin kung ano ba yung mga numbers na yon. So, unahin muna natin sa instrument height. So, given constant value ng height daw ng instrument natin, ng stadya natin, or ng tachometer natin is 1.52. Okay? So, 1.52 daw yung ating instrument. Ngayon, nakalagay daw siya sa elevation na 22.1 meters. Hanapin daw natin yung elevation difference between A and B. Okay? So, paano natin makukuha yan? No? Paano natin makakompute yan, class? Okay, so burahin ko lang tong horizontal distance. Di na po natin kaya kailangan. Yan. Okay, so hindi na po natin kakailanganin yan. So, si elevation na lang at point A papunta doon sa ground. Ito yung ground, no? And that is the elevation H. Denote muna natin siya as elevation H. Okay? Tapos, si center ng letter A natin, ito si letter A, hanggang sa ground na pinagtatapakan niya, ito yun, ay may value, tama? That is 1.171. Okay, base sa reading natin, meron tayo ditong 1.171. No, yung height niya from the center nung ating line of sight hanggang sa ground kung saan mo nilagay yung stadia rod. Okay? Ngayon class, pwede nating sabihin na itong 1.71, 1.171 plus h ay equal lang din sa height ng B. Tama? Na 1.867. 'Di ba? So pwede nating sabihin na ang um, 1.867 is also equal sa h plus 1.171. Okay? Get sana yan, no? Sana na-get yan, no? Kung makikita ninyo, pantay naman yan, eh, no? Sa drawing ko lang, mukhang hindi pantay, pero pantay po yan, no? So, ngayon, class, ang tinatanong dito is difference in elevation. So, ibig sabihin, elevation A minus elevation B, yun po yung sagot, no? So, ano po yun? Yun lang din yung letter H, di ba? Difference in elevation. Diba yan lang din yun? Okay? So, pwede pala nating ma-conclude na si H is equals to 1.867. Wait lang class ah. Okay, okay. So, 1.867. So, 1.867 minus 1.171. That is the value of difference in elevation. So, ano nga ulit yun? 1.867 minus 1.171. 0.696. And that satisfy our our question na ang sagot ay 0.696 meters. Okay? So, gets ba yun? Any questions, class? Any questions? Dahil last, ano po yun last example po na. Wala nang tanong? Hello, hello? Okay. Yan, stop share lang ako. Okay. So, paki-open po ng mga camera natin for documentation bago tayo mag-end.
Yan. Hello, hello. Naintindihan naman? Goods naman tayo? Walang problema? Goods ah. Pag nalilito, pwede po kayong magtanong. Okay. Sino ba to? Last call tayo sa mga absent, no? Para late lang kayo kung nandito man kayo. Antonio Ruzel, nandito ba? Antonio Ruzel. Japzon Precious. Present po, Japs. sir. Okay. Si Gamoso Alec. Andito ba? Wala. Okay. Si Mendoza Ayesa. Mendoza Ayesa. Wala pa rin. Si Nombre Nicole. Nombre kasi Sir, nakalagay sa akin. nag-present po kanina. Ay, hindi pala ikaw, sorry. Si Mendoza, sorry. Mendoza Ayesa, wala pa rin ha. Thank you. Regaspi Faye. Present po. Okay. Si Relo Sander. Present po, sir. Okay. Salarzon. Present po, sir. Okay. Okay. So, documentation tayo, class. Paki-open po ng camera. Yan, magkakasama pala sila Latrell, no? Okay. So, first slide. 1, 2, 3. Ayan, wait lang ha. Send ko lang sa inyo ha. Second slide po tayo. 1, 2, 3. Yan. If wala na pong tanong, class, magsasend na lang po ako ng activity ninyo again na pwede ninyong sagutan hanggang next week ng Sunday. Yung pagkabuhay ni Jesus Christ, no? Sa sa April 5. Okay, so pwede nyo po siyang ipasa hanggang April 5. Huwag po ninyong kalimutan, class, yung gamitin yung title page natin, ha? Okay? Yung title page po natin na ginagamit para sa fieldwork activity, gagamitin po natin siya para sa written activity. Pag wala po tayong title page, may minus po agad yun or deduction. Kasi doon ko po nilalagay yung scores ninyo. Okay? Naintindihan? Paki-react nga. Ayan. Again, gamitin po natin yung title page ng ating fieldwork activity para sa written activity na ipopost ko. Okay? Tapos, ano pa ba? Ipopost ko na lang din tong video recording natin. Siguro by tomorrow or sa weekdays, no? Kasi ngayon medyo busy pa ako, marami pa akong ginagawa eh. Pero kung masingit ko, ngayon, popost ko na lang din. Okay? So wala nang tanong, class. Maraming salamat. I hope you learned something. Salamat. Thanks.